Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Eto, gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo. Itong pagsalita o pagbasag ni Larry Gadon na tinumbok niya itong mga DDS vlogger. Sinasabi ko sa inyo mga DDS vlogger, iiyak naman talaga kayo. Iiyak talaga kayo, 'di ba? Kasi nga ho mga ka-action nung nag-attend ito si Mr. President Bongbong Marcos no sa ika-84th no araw ng kagitingan doon sa Bataan. Ang dami ho mga katanungan ay itong mga DDS. Nakisyo sabi nila halos pareho lang daw ang 2025 at 2026. Grabe. Kahit naka-live na ho, hindi pa rin sila maniniwala. Ngayon, eto, sabi ko sa inyo, iiyak talaga kayo mga DDS. Iiyak talaga kayo. Darating at darating ho talaga yan. Kaya abang-abang ho kami kung paano kayo umiyak. Eto mga ka-action, panoorin muna natin. Kasi ito si Larry Gadon ang magpatutuo, okay? Na nandun nga si Mr. President Bongbong Marcos the time, no? Ng araw ng kagitingan noong April 9. Okay, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Ang iba pa dyan ay talagang hindi ginagamit ang utak at sinasabi ngayon daw event doon sa Bataan ay last year pa daw yon at yun ay ni-replay lamang. Bay, katawa-tawa naman. Anong klaseng utak meron kayo? 84th nga eh. Makitang-kita doon sa sa backdrop doon sa likod at saka sa pinapakita sa television na 84th araw ng kagitingan. Kung last year yun, di dapat ang nakalagay 83rd, no? Gumamit naman kayo ng utak, simple-simple niya. Mag-isip-isip din kung may time, Sobra-sobra na ang pagmamalabis nitong mga DDS vloggers na ito na nagpapakalat ng mga fake news na si BBM daw ay namatay, na siya ay may stage 4 cancer, na siya ay may karamdaman na kinakailangan niyang i-confine sa isang hospital sa Quezon City. At yan ay lahat ay kasinungalingan sapagkat magkasama kami ni Presidente Bongbong Marcos noong April 9 na kung saan sinasabi nila na naka-confine daw ito ng malubha sa isang hospital. At nung magkasama kami ni Pangulong Bongbong Marcos sa 84th anniversary ng Araw ng Kagitingan, kung saan ay siya ay umakyat ng halos 3 palapag na taas ng hagdanan para makarating doon sa shrine ng Mount Samat. At doon ay nakita natin on live coverage ng TV na siya ay umakyat at hindi siya hiningal, hindi siya nagpahinga, hindi siya tumigil. At makikita natin na ito ay hindi kanya ininda at tuloy-tuloy lamang ang pag-akyat. At pagdating doon sa taas ay sila pa ay nag-alay ng bulaklak kasama ang bulaklak doon sa ating mga napayapang mga bayani. Kasama niya ang ambassador ng Japan at ng US at ang iba pang mga opisyal ng ating hukbong sandatahan. At pagkatapos niyan ay bumaba siya doon sa event na kung saan ay nag-deliver ng speeches ang mga ambassadors at ang Pangulo natin. At doon ay makikita natin na talagang siya ay walang karamdaman at napakalakas ng kanyang katawan. At nga doon ay nag-usap pa kami sandali at doon ay ako ay kanyang pinagbilinan na huwag masyadong magagalit sapagkat ako ay may karamdaman sa puso. Kaya ako pa ang kanyang inalala, no? At kaya itong ating mga vloggers na ito ay umaabuso na. Nananawagan ako sa mga police agencies, sa mga investigative agencies and police authorities na umpisahan na ang pag-iimbestiga dito at kanilang kasuhan itong mga taong ito sapagkat ito ay pagmamalabis na. Ito ay maaring makasira sa kumpiyansa ng mga investor sa ating bansa at makakasira din sa pag-unawa ng ating mga kababayan tungkol sa mga ginagawa ng administrasyon. Kaya panahon na upang ito ay kanilang itigil at sila ay aking nananawagan ako sa ating mga police authorities at investigative bodies na kanilang kasuhan itong mga taong ito upang sila ay matigil. Yun na ho mga ka-action, mga kakampeng, no? Nung napanood ko itong video ni Larry Gadon, agad ho ako nanood nung live sa nung April 9 doon sa Bataan. Pinanood ko ho kung nandun talaga si Larry Gadon kasi hindi ko ho napanood ng buo yung live. So,
sa ating sa panunood sa live, nandun nga si Larry Gadon. O, ito po ang prueba. O, ayan, ayan. O, ayan. Yung may, yung may bilog na kulay pula, ayan. Si Larry Gadon po yan, mga ka-aksyon. Nung ano po to ha, nung April 9, yung ika-84th anniversary araw ng Kagitingan. O, isom ho natin, isom. Para makita nyo po ng ayos. Di ba si Larry Gadon? Di ba si Larry Gadon? So, totoo ang sinasabi ni Larry Gadon. Di ba na nandun nga siya. At totoo naman talaga nandun si Mr. President Bongbong Marcos. Kitang-kita naman po natin, di ba? Maayos po ang kanyang pangangatawan, di ba? Oo. O, eto pa, mga ka-aksyon. Nung ika-83rd, no? Araw ng Kagitingan 2025. Ito po, ipakita ko ho sa inyo kung sino ang opisyal ng military ang kasama ni Mr. President Bongbong Marcos. Ito. Ayan. Kita nyo po yan? Si Romeo Browner. Si General Romeo Browner. Isom ho natin. Tika lang. Nakikita nyo yan, ha? 83rd araw ng Kagitingan yan, ha? 2025 po yan. Isom natin para makita ng mga kalimusdak ng mga DDS na mga walang hiya ito. Ayan, ha? Ngayon, nung April 9, nung ika-84th, no? Araw ng Kagitingan pa rin, anibersaryo. Eto, ibang opisyal na ng military po ang kasama ni Mr. President. Ayan ha, 84th. Di ba? Hindi ko ho kilala kung sino po itong opisyal, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Ayan po. Klarong-klaro ho, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Kaso lang, itong mga DDS, no? Itong mga DDS, talagang wala ho itong gagawin, no? Hindi ko po nila lahat ang mga DDS vlogger. Ang mga nagpapakalat lang po ng mga kapiknyusan tungkol dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Alam nyo, sa totoo lang, hindi kayo nakakatulong sa bansa. Pero wisyo kayo sa bansa. Sa totoo lang. Pero wisyo kayo. Panggulo kayo. Yan namang talaga ang katotohanan, di ba? Ano ba mapukuha dyan sa kapiknyusan? Kundi puro panluloko. Pero wisyo nga sa bansa natin yan. Di ba? Pero kung mabuko kayo, todo pa rin kayo palusot. Sabagay, mga walang hiya naman talaga kayo eh. Di ba? Mga walang hiya naman talaga kayo. Hindi ko po nila lahat yung kumakalat lang ng mga kapiknyusan tungkol kay Mr. President Bongbong Marcos at iba pa. Di ba? Hindi ko po nila lahat. Sabihin ko sa inyo ulit, pero wisyo kayo sa bansa natin. Wala na kayong magandang ginawa sa bansa natin kung hindi nang gugulo kayo. Masakit man sabihin, pero yan talaga ang observation ko. 'Di ba? Panggulo kayo sa bansa natin. Pero sige lang. Kasi may mga listahan na ang ating NBI. Kung sino-sino na mga vlogger ang kanilang iimbestigahan. 'Di ba? Sige lang, tuloy nyo lang po. Tuloy nyo lang. Total, goal nyo naman siguro yan ang magpakalat ng kapiknyusan o goal nyo naman siguro ang manggugulo, di ba? Yan lang ho, mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man.